Salamat, Jing, for calling me as your beloved pastor. Malalim ang ibig sabihin na. At salamat din sa iyo, Ma'am Hazel, because you chose songs that is perfectly fitted for our topic. That the love of God endureth forever. Sige po, upo muna tayo. Hinahinga muna ng malalim at makinig po tayo sa ating Panginoon. Pribilehiyo pong makasamba sa umagang ito. Gusto ko pong sabihin sa inyo, marami pong bansa ang hindi makasamba dahil may giyera, hindi makasamba dahil may mga problema sa kanilang gobyerno na hindi tinatanggap ang Kristyanismo. Sa inyo na maluwag ang pagsamba, ay ialay nyo naman ang buong puso ninyo sa ating Panginoon sa pakikinig, sapagkat kayo ang tinawag sa umagang ito. Ang aking dalangin, nawa ang inyong mga mahal sa buhay na wala ay naidurugtong nyo rin ang inyong napapakinggan upang sila ay makakain din ng salita ng Panginoon. Maraming salamat mga kapatid sa inyong tiyaga at pagmamahal sa isa't isa at sa ating Panginoon. Panginoon, samahan niyo kami at madama namin sa umagang ito, maranasan namin sa umagang ito ang bagay na nais mong ipahatid sa amin. Tulungan mo kaming lumakad sa inyong kalooban. Ipakita niyo sa amin sa umagang ito na meron Diyos na buhay, nag-iisang audience, meron Diyos na karapat-dapat sambahin. Alisin mo sa aming puso ang ceremonial spirit, alisin mo sa aming puso ang religiously practicing only a religion. But teach us this morning that this attendance is a relationship to you, pakikipagniig sa isang buhay na Diyos, totoong Diyos na gumagalaw. Patawarin niyo kami kung may mga ganitong diwa sa aming puso na kailangan makaraos lang pagkatapos ay makauwi. You are the living God. You are active, moving, at talagang alam ang nagaganap sa bawat saglit ng aming buhay. Kaya tulungan mo kaming bigyan ka ng kasiyahan, bigyan ka ng kaluwalhatian, at dulutan ka, Panginoon, ng kasayahan ng puso sapagkat ang iyong mga anak ay kumikilala sa iyo. Maraming po salamat sa umagang ito, even for the prayer of our Elder Amado. Continue to bless all of those people who are sick and the people in our countryside dito po sa Mindanao. Ikaw na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. In the mighty name of Jesus. Amen. Nisya. Mag-aaral na ako, Nisya. Nisi. Yan. Alam niyo po, ang ating pagsamba sa umagang ito ay pagtawag ng Diyos kay Hosea bilang propeta. Tinawag si Hosea na sabi niya rito, mga kapatid, pakinggan niyo mabuti. Nang una magkausap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ng ni Hosea, sinabi niya, chapter 1 verse 2, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa ibang lalaki. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya. Sapagkat katulad din ng babaeng yan, ang mga tao sa lupaing ito ay nagtaksil sa akin. Kung medyo hindi mo kilala si Yahweh, ayan, sabihin mo, si Yahweh nag-uutos mag-asawa ng isang prostitute, ng isang patutot, ng isang babaeng mababa ang lipad. Alam niyo po, gusto kasi ng Panginoon na magkaroon ng metaphorical illustration o symbolical illustration sa buhay ng Israel at siya. In reality. Magkakaroon ng realidad na ang magiging patutot ay ang bansang Israel. At ang magiging nasaktan na pinagpalit ay ang Diyos. Sinasabi ni Yahweh kay propeta, yung asawa mo ay magiging Israel at ikaw, Hosea, ay magiging ako. Nakuha niyo yung ibig sabihin. Kaya mararanasan dito yung feeling ng Diyos
pag ito ay naranasan ni Hosea. At habang nararanasan ni Hosea, ang feeling na siya ay pinagtataksilan ng kanyang asawa, ay lalo niyang mauunawaan ang Diyos. Sige, buhat-buhatin mo muna, Hazel. Padidiin mo muna. Padidiin mo muna, Hazel. May gatas. Okay. Nakuha niyo po ibig sabihin? My part, as a person, sabi nga ng Panginoon, bilang persona na may damdamin, ay gusto kong maranasan mo, Hosea. Nakukuha niyo na yung ilustrasyon. May civil war sa panahong ito after nung Solomon ay naghati ng kaharian sa panahon ni Solomon. Kagulo. At nahati nga sa Northern Kingdom at sa Southern Kingdom. At itong sa Northern Kingdom, ito ang huling-huling propeta, si Hosea. Kasi papadurog na ito, papaalis na yung Assyria. At talagang kaya sila nadurog. Sinasabi lang dito ni Hosea yung prophecy na matutupad sapagkat ang dahilan nga rito ay yung kanilang tinatawag na spiritual adultery. Pastor, what is spiritual adultery? Yun po yung idolatry. Sa Tagalog, ito yung pangangalunyang spiritual. Alam niyo po ba, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pangangalun niya sa mata ng Diyos. Ibig sabihin ng pangangalun niya, you are satisfied with others. Ikaw ay nasasayahan sa iba. Ang iba ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Ang iba ang nagbibigay sa iyo ng kaganapan sa buhay mo. Tapos ako'y kinalikuran mo. Kaya ito ay, imagine mo, ang hirap pong maging propeta. Uutusan ka ng Diyos na mag-asawa ka ng isang prostitute. Siyempre kung mahina-hina kang Kristiyano at may pauutos sa mga bigat-bigat, wag ko, di ako yan. Pero ang kagandahan kay Hosea, hindi siya tumanggi sa Panginoon. Kasi ang kanyang pangunahin sa buhay ay luwalhatiin ang Diyos. Ang isang propeta, ang pangunahin sa kanilang buhay ay luwalhatiin ang Diyos. Kaya sa pagluwalhati na sa Diyos, kahit yung kanyang mahal sa buhay, kahit na yung pang-personal niyang mga bagay sa buhay, ang magiging at stake o nakataya, ay gagawin dapat. Kaya mahirap pong maging propeta. Sapagkat pag pinagawa sa iyo ang Diyos, dapat mong gawin. Kahit sa tingin ng mga tao ay hindi normal ito. Sa tingin ng mga tao, pagtatawanan siya tiyak, mag-aasawa siya ng bahirin. Sapagkat the oldest job in the history of human being ay ang pagiging isang prostitute. This is the oldest job, occupation ng mga tao noon. Ang Bethel at ang tinatawag na Samaria ay mayroon tinatawag na mga templo ng pagsesex. At ito ay labis na nakuha rin ang kulto lang ito ng mga taga-Korinto. Kaya habang nagsesex ka sa iba, imagine mo, I will use that word kasi ito po talagang ginagamit, ay binaluktot nila ang mga katotohanan. Ini-enjoy mo ang fertility, ini-enjoy mo ang abundance, dadami lalo ang tinatawag na pagpapala. Binaluktot ni Satan sa mga utak sapagkat may fertility nga. Kaya nga sa Korinto may ganun po eh. Kung gusto mong lumigaya bilang lalaki ng aliw, pupunta ka doon. At ito ginagawa na, Old Testament pa lang, sa Bethel at Samaria. Imagine mo, may ganun ano, pupunta ka sa isang templo, libre ang ganito, at yung mga babae, bibigay nila yung ganito. Ganito pong uri ng babae, si Gomer. Si Gomer po ang babaeng ito. Pag pinag-aralan niyo po ang Biblia, one of the longest prophet na nagstay ng matagal ay si Hosea din. Ang mga taga Northern Kingdom ay naging corrupt at bumaling sa ibang Diyos-Diyosan dahil sa pagpapalang natamo nila after the division of Southern Kingdom and the Northern Kingdom. Napunta sila sa mga matatabang mga lupa. Kaya kapag pinag-aralan niyo yung mayroon bang isang mabuting propetang may panganganak dyan sa lugar na yan, Southern Kingdom yun. Yun yung kaila Jesus Christ.
Di ba? Salamat sa ang Panginoon, nasa Southern Kingdom, nasa Judah. Pero nung Northern Kingdom, napaka-rich nito. Kaya yun po ang gusto kong sabihin. Dahil sa kanyang richness, dahil sa kanyang kayamanan, dahil sa kanyang matabang lupa, dahil sa dami ng nakukuha nilang pakinabang na kalakal, pinagpala sila, yumaman sila. Itong panahon ni Hosea, itong mga Kristiyanong, yung mga Hudyong ito. Ang pagpapala ang nagbigay sa kanilang puso ng pangangalunya sa ibang Diyos-Diyosan. Diba? Kaya kadalasan, masarap pa yung nasusubok ang buhay mo kasi malapit ka sa Diyos, tumatawag ka. Pagka may pagsubok kayo sa buhay, lagi ka nagpe-pray. Diba? Sabi nga ng hipag ko, nung nagkaroon siya ng konting pagsubok dun sa opisina, kasi truthful magsalita yung aking hipag eh. Pag may nakitang corruption sa gobyerno, nire-report eh. Nalagay siya sa alanganin dahil nag-report siya, nakakita siya ng corruption. Sabi niya, Kuya, nasa bahay pa lang nagpe-pray ako. Nasa kotse pa lang nagpe-pray ako. Yung mga taong nire-report ko, bago ko makaharap, nagpe-pray ako. Kaya ang pagsubok, nagbigay sa akin ng maraming prayer, maraming relationship sa Diyos. Ang halimaw ng pagpapala, nagiging halimaw din ng tao. Kaya dapat tayo ay laging mapagbantay, sabi nga ng Kuya Amato. Mapagbantay ka dapat. Kaya minsan, yun ang prayer ko, minsan pagka ang tao, abusive eh. Sana ibalik sa mga pagsubok kasi tumitino. Diba? Pagka pinagpapala, nawawala sa katinuan. Yun ang ways, kaya blessing ni God talaga ang minsan, huwag kayong mamimisinterpret. We consider it joy ang mga pagpapala. Ang mga pagsubok. Kaya dito, naging conceited. Ito-reviewin nyo itong mga taong ito. Believe sa sarili dahil pinagpapala. At dahil dito, na-abuse nila ang reality ng tinatawag na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Binigay nila kay Baal ang honor. Binigay nila sa kanilang ceremonial ang honor. Binigay nila sa pagan practice nila ang honor. Nasaktan ng Diyos dito. That's why the Bible called it the spiritual idolatry. Yun. Binanggit ko na sa inyo yung Bethel at Samaria. Yun. Imagine niyo prostitute. Bakit? Diba? Because of this adultery. To illustrate the unfaithfulness of human being. Yan. Sinasabi ng Diyos kay Hosea, feel the wound. Feel my hurts. Feel my experience, yung heart ko kung paano ko pagtaksilan ng mamamayang aking pinili. Kaya napakaganda ng sulat ni Hosea from chapter 1 to chapter, nabasa niyo na ba? 14. From chapter 1 to 3, kalagitnaan ito, the faithless wife. Diba? Chapter 4 to chapter 10, the fickle-minded nation. Pagka sinubdivide ninyo, chapter 10 to chapter 14, tama ba ako? Baka magkamali ako, 14 nga ba? Ay the faithfulness of God. Kung gagano niya. Pero hindi yan yung outline ko. Kung i-outline nyo lang yung book. Yan po, si Gomer po ay nagkaroon ng anak dito, si Yahweh at si Jeril, ang una niyang naging anak. Ibig sabihin, ipangangalat ko kayo. Isipin mo, may pangalan kang Jeril. Ibig sabihin ng Panginoon sa iyo, ipangangalat ko kayo. You will be scattered. Kaya nga, pag may pagsubok, kakalat. Yan yung una niyang pangalan. It sounds like Israel, Jeril. May similarity po yun. Kaya yun. Diba? Ang kanyang pangalawang anak ay si Lo Ruhami. Yun po. Lo Ruhama. Not shown mercy. Ayaw kong walang awa. Walang pagpapakita ng awa. Walang mga awa. At yung Lo Ami. Not my people. Yung prefix po na Lo, prefix Lo, ay yung not
Kaya kung may people, papangalanan ng Diyos na Ami. Kaya maganda yung pangalang Ami. Ati Ami, maganda yung pangalan mo. Ang ibig sabihin ng Ami, mine, akin yan. Pero pag nilagyan mo ng prefix na lo, katulad ng ang anak ni Gomer ay Lo Ami, not mine. Imaginein mo, yun ang sabi dito. Yun ang naganap sa buhay ni Hosea. So, sa panahon ito, makikita natin mga listahan kung babasahin mo from chapter 1 to 40. Kaya lang, maubos ang oras natin. Pagtalikod nila kay Yahweh, pag-abuso nila sa biyaya ni Yahweh, they forget God in times of their blessings. Parang tendency ng tao yan. Kaya nga, yung pagka bine-bless, parang nagiging ibang tao. Yung iba espiritu. Magiging mayabang tayo. Minsan nakakalimutan natin magpakumbaba. Kaya masarap pa minsan yung wala. Kaya blessed are the poor, blessed are the meek. Di ba? Yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Because God is with them. Yun po yun eh. Talagang makikita natin dito na inabandonan nila si Israel, ang Diyos. Because of their unfaithfulness. Disloyal sila sa Diyos. Katulad nila yung babae sa Proverbs chapter 23 na inaakit ang mga kalalakihan at inihuhulog sila sa trap ang mga kalalakihan at mawawasak ang pamilya dahil dito. Revelation 17:2, ito yung muling araw ng paglalarawan sa Antikristo na mai-intoxicate ng spiritual adultery ang tinatawag ng mga Antikristo. Revelation 17:2. So, this is the metaphor of marriage. Metaphor lang po ito ng marriage. In reality, sa buhay ni Hosea. Imagine niyo yung sleepless night ni Hosea ng kanyang asawa ay nasa ibang lalaki. Di ba mabigat sa siguro kung masusubok ang isang lalaki. Sa pinakamabigat siguro ang pagsubok ay ito. Yung minamahal mo, yung nakipagtipang ka sa minamahal mo, binigay mong buhay mo sa kanya, tapos nasa iba siya. Pinakamabigat siguro, sa isang lalaki ito. Sa isang lalaki siguro, kakayanin niya magkasakit ng grabe. Ang isang lalaki siguro, kakayanin niya mawala ng lahat. Ang isang lalaki siguro, kakayanin niya ang tinatawag na kagutuman. Pero pagka dumating yung ganito, yung loyalty check, at hindi pala siya minamahal, just imagine the sleepless night of Hosea. The feeling of God. Pwede naman niyang iwanan si Gomer, pero sabi ng Panginoon, huwag mong iiwanan si Gomer. Kaya yung kanta ni Ma'am Hazel ay very, very exact from the start to the end. My love endureth forever, my faithfulness endureth forever. Mercy upon mercy, amazing grace. Not only amazing that grace, it is a restoring grace. It is a grace that heals, grace that gives us opportunity to live again. Ito ang papunta na kay Gomer sa landas ng kadiliman. Ang mga anak niya ay magiging wandering children sapagkat wala sa proper family, katulad na nangyayari sa Israel ngayon. Pero sabi ng Panginoon kay Hosea, go back to Gomer. Yung binabasa natin, buksan yung Biblia, magsisimula na tayo ng ating mga points. And court her once again. What a love. Diba? Court her, ligawan mo siya. Go again, love her. Imaginein mo yung ganyan. Di ba maraming lalaki ngayon, pag napagtaksilan, iiwan niya kaagad ang kanyang mga anak at asawa. At yung mga anak, ang tawag nila sa daddy nila, co-parenting. Di ba? Co-parenting. Samantalang ito, makikita natin, go again, love her. Pursue her, find her, bring the ubasan to her. Parang ang Diyos lang ang makakagawa ng ganito. Ang tawag dito ay unconditional love.
Love without string attached. Walang string attached. No string attached. Sarap magmahal na no string attached, mga kapatid. You don't expect for a return. Sino kaya ang gagawa sa inyo ng ganito? You don't expect for a good reputation. Kahit hindi na kayang makapagpalit ng ibinigay mo, pero walang string attached, you do it for the glory of God. Parang madalang, parang sumasabit ang maraming tao sa ganyan. Ang love ni God ay no string attached. Unconditional. It's full of grace. Kaya ang tawag ko sa Panginoon, siya ang original na our God is full of grace. Amen po ba doon? Hindi si Mother Mary. Our God is full of grace. Alam niyo sa church, natatakot ako magturo sa inyo ng justice sa kalab eh. Minsan na misinterpret ito pagka nasa justice na. Akala nila ang laging ipaiiral sa simbahan, disiplina, measurement, paghuhukom, pagtutuwid. Pero pag pinag-aralan mo Biblia, love covers everything eh. Laging nire-review tayo ng Diyos. Love is greater than hope. Love is greater than faith. Above all, love is the greatest. Kasi may nature si God from the beginning, wala pang tao, na loving na siya eh. Kaya lang minsan, dito sa church, pag hindi pa reform ang theology, akala nila, pinaghihiwalay nila sa Diyos yun. O, tinan mo ka, may justice si God. Kaya kailangan sa church namamalo lagi. Kailangan sa church may nagdidisiplina lagi. Ando na ako, totoo yun. Pero gusto kong sabihin sa inyo, kung buhay ang utak mo sa theology at totoong naintindihan mo Biblia, ang ending nito ay love. Kaya yung mga remnants, ang tunay na mga anak ng Diyos, talagang makakapiling ng Diyos. Nature ni God yun eh. Hindi pwedeng alisin ng Diyos na minamahal ka. This will be our strength. Ito ang magiging kalakasan mo sa buhay. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, walang makapaghihiwalay sa kanyang pag-ibig. Kahit ito'y kagutuman, kahit ito ay anghel at mga paghihirap sa mundo. Romans chapter 8. Nakikinig po ba kayo? Minamahal ka ng Diyos. Kaya ako, ayokong mapunta kayo sa isang church na magkakaroon tayo ng measurement, magkakaroon tayo ng category na hindi mo naintindihan kasi theology. That grace is unending grace. That grace is forever endured. Kung matigas man ang ulo ng tao, wala ka sa papel para maging hukom ka nila. Hayaan mo ang Diyos ang maging hukom nila sa huling araw at pagdating niya. Kaya ako bilang pastor, huwag yung tinutulak na maging hukom ng sino man sa inyo. Sapagkat ako nakakaunawa na ang ending grace ni God, yun ang paiiranin ko habang nabubuhay ako bilang pastor. Paano kung walang makinig pastor? Bahala sila sa Diyos. Pero unending pa rin napapakita kong pag-ibig. That is a love without string attached. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Sana maunawaan mo na ikaw nakarumal-dumal ang buhay, na ikaw na maraming pinagtatakipan ng kasalanan, na ikaw ay maraming kasalanan na private, hindi mo talaga inaamin. Pinatawad ka ng Diyos. At ikaw mismo niyakap ng Diyos sa dami nito. Kaya nga, 1 Peter, ito ang dapat ipairal. Ngayon, maunawaan niya, nasa reform nga tayo. Hindi mo mami-misinterpret ang Biblia na pinaghihiwalay mo ang justice at ang pag-ibig ng Diyos. Talagang ang Diyos punong-puno ng pag-ibig sa iyo. Minamahal ka. At ang pag-ibig nito, ang greatest motivation ni God para magbago ka. We are not under the law. Ang linaw-lilaw na sinasabi ni Apostol Pablo, but people, many in the churches, fundamentalists, churches of Armenians, churches na so conservative na ibinabalik sa law. Importante ka, importante. Yes, totoo. Kaya nga ang ating espiritu at ang espiritu ng Diyos sa atin ay araw-araw natin nakikipag-struggle to go back to that love, to go back to that amazing grace, to go back to that sovereign grace of God. Pag naintindahan mo to,
tunay kang mananampalataya. Lack of love experience of love to God, hindi mo mamahalin ang kapwa mo eh. Kaya maraming may fall short sa pagmamahal sa kapwa. Hindi nila totally naintindihan na mahal sila ng Diyos. Naiiral nila lagi paghihirap, pag-i-slave. Ang pinaiiral nila lagi ay yung tinatawag na kabigatan sa pagpasak sa kapatiran. Kahit na mga mahal nyo sa buhay, ibis na nagpapahinga sa Panginoon ay hindi makapagpahinga. Dahil iniisip mo, work. Sabi ko nga, sa isang salita, hindi natin napapaagos ang biyaya sa ating kapwa. Tapos sasabihin mo, born again ako, churchianity ka lang. Churchianity means nasa loob ka lang ng church. Akala mo born again ka dahil you do the activity of the church. But we are Christianity. Pastor, what's that? Prayer ng Kuya Amado, hindi lang kayo maging magaling dito sa loob ng simbahan. Sana sa loob ng pamilya nyo, pinapaagos niyong biyaya sa lahat ng kasama nyo. At pag nagawa niyo, mapapaagos nyo sa church at sa kapitbahay nyo. Pag lack of love ka na experience sa Diyos, magiging mabangis kang tao. And that's dangerous. Magiging rude ka na tao. Provocative ang magiging spirit mo. Mawawala ko to sa fruit of the Spirit. Love, kindness. Diba? Self-control, gentleness, meekness. Because you are living by the law. Kaya dito pinapakita sa atin ang isang mensaheng napaka-powerful sa umagang ito. God is rebuking us and inspiring us that there's hope, may pag-asa, mayroong tinatawag na liwanag, sapagkat umiibig ang Diyos. Hindi ka dapat matinag, people of God. Umiibig ang Diyos sa iyo. Kailangan mo lawakan ng theology mo. How? The love of God. Pastor, bakit mo binabanggit ang mga ganyang salita? May tendency ang mga tao to go back to prosperity, to go back to the law. Lalo na sa church, pag nakita kayo ng mga discomfort, nakakita kayo ng mga weaknesses, nakakita kayo ng mga kapatirang may kasalanan, it's easy to go back to the law. But very hard to practice love and acceptance. Hindi mo matanggap. Baka bigyan ka ng standard ng Panginoon, you love only your own sin, but you never love the sin, but you never accept your brothers. Hindi ko maituro ng gusto yung justice, baka mamaya doon ka pumanig masyado sa justice. That is the rule of God. That is the kingdom of God. That is the hands of God. Bahala ang Diyos doon. At pag hawak-hawak naman niya ang simbahan, hindi niya pababayaan yan. Mamahalin niya yan. Kasi all the truth, all the facts, all the wisdom belongs to God. Wala sa pastor, wala sa sinumang tao. Minsan kutob lang ang nararanasan niyo. Palpak pa. Kaya delikado. Nasa introduction pa tayo, hindi na kayo makahinga. Hinga muna ng malalim. Ha! Naamoy ko, ang Colgate. First, let's talk about Yahweh's eternal love. Eternal love. Bakit ko sinasabi ito? Si Yahweh ay may eternal love. Mamaya, mamili ka na lang mamisin, magandang kanta. Parang gusto ko forever grateful. God never stop loving you. Sino ka man ngayon, sabihin mo nga sa katabi mo, God never stop loving you. Imagine mo kung minto ang Diyos na ibigin ka, ano mangyayari sa'yo? Diba? Ang pastor niyo nagkikwento sa inyo ng ganito. Mahirap po maging pastor. Hindi niyo alam ang sakripisyo namin kung gaano kalalim yan, gaano kahaba. You cannot pay money for me sa mga sacrifices ko. Ginawa ko yan para sa kalwalhatian ng Diyos at nawa kayo ginagawa niyo ang mga bagay ng paglilingkod sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi sa lahat ng bagay
lagi kang may paliwanag na ganito. Napaka-unending ang sakripisyo ng Diyos sa atin. Kay Kristo. Kaya ako binabanggit ito sa inyo. Siguro kung ang pastor, gusto ko maging mayaman nun, iniwan ko na kayo. Maghahanap buhay na lang ako ng iba. Kahit 15 years nga, hindi ako kumikip sa church na ito eh. Hindi ako nang hihingi. Lani, hindi ako nang hihingi. Alam mo yan. Hindi ako nang hihingi ng mga tinatano kahit mga benefits ko, SSS, yung mga hindi ko hinihingi. Kayo ang nagbigay niyan. After 15 years na ma-realize nyo. Pastor, bakit mo sinasabi? Kasi minsan, ang problema sa mga tao, akala na sila, pastor, pera-pera lang. I want to mention it para matuto kayo. Next time, don't give me anything kung gagawin mo para sa sarili mo. Give me if you want to glorify God. Uuwi ka kasi pag may lumabas sa bibig mo, sabi nga sa Santiago 1:5, umiibig ang Diyos at kailanman ay hindi nanunumbat. Humihingi pa tayo sa Kanya, hinihingi natin ang lahat-lahat sa Kanya. Humihingi pa tayo. At pag nagbigay ang Diyos ay hindi nanunumbat. Because His love is forever. Hindi niya sinumbatan ng mga taga-Israelita. Diba? Hindi niya hinusgahan at tinapon sa impyerno itong mga Israelita na ito. From time to time, laging nangangaral dito si Hosea para sila magbalik loob. Hindi nagsabi ang Panginoon, iniwan niyo ko ganito na dahil dito, impyerno papadala ko sa inyo. Binigay ng Diyos dito ang greatest redemption, greatest restoration, greatest salvation. Kaya minsan, sana unawain niyo ang ating mga feelings na katulad ni Hosea. Buti nga pastor niyo, very vocal. Hindi ako nagtatago. Kasi ayaw nagsasalita ako totoo. Para sa ikabubuti niyong lahat. Live in that love. Hindi ka susumbatan ng Diyos, mga minamahal. Walang ipagkakalooban Diyos sa iyo na hahanapin niya muli sa iyo. Makatulad kay Gomer. God still loves you. In spite na marami tayong hinahanap sa iba. Hard to conceive ang mga mensahe ngayon sa umagang ito. Unless na hindi ka lumalago sa pag-ibig sa Diyos, hindi ka lalago sa pag-ibig mo sa kapwa mo kailanman. Tandaan mo yan. So nakakilabot na sermon, totoo. That's why you are brutal, you are provocative, you are raging. Many times you are angry. Nananahimik ang mga tao. Many times gusto mo lumalabas lagi ang natural spirit. At ang gusto nga ng Panginoon, lumago ka sa fruit of the Holy Spirit. Not an easy act to receive ang isang taksil. Pero imaginein mo, nireceive ito ng Diyos because His love is eternal love. Hosea can judge Gomer. Punishment till death. Leviticus 20:10, ang nangangulo niya ay pukulin ng bato hanggang sa mamatay. But chapter 2, verse 14, 15, and 19, he announced his plan to court again, ligawan ulit ng isang prostitute. Eternal grace, unending love, na hindi natin maibigay sa ating mga kapatiran, sa ating kasambahay, sa ating mga kasamahan sa loob ng tahanan. Churchianity. Gusto ko nang makita ang tunay na born again. Matagal na ako nagdi-dream na talagang born again ang lumalakad. Christian ang lumalakad. Kahit mga mega church pa yan, kung walang Spirit of God's heart,
It's useless. Kaya sabi ko nga, this is the price being a prophet. Pero in spite that, I will lead all the people to Him. Christ is loving you. Christ is giving chances upon chances. Christ is willing to forgive you. Yan po yan. His love endures forever. Sabi ng Panginoon. Napakaganda. Give thanks. Pinasa pa lang kanina. You are forever free. Basta bakit mo sinasabi? Because you are forever free in God's unending grace. You are forever free in God's unending grace. Tabi mo nga sa katabi mo. You are forever free. His mercy reigns like a flood, unending love, amazing grace. Grow every day in the power of that grace. Secondly, His love is unfailing love. Unfailing love, people of God. Though He brings grief, He also shows grace, love, mercy, because of the greatness of His unfailing love. His love is so personal, so powerful, so passionate. Ang love na ito. His unfailing love never surrenders to us. Isaiah 54 verse 10, though the mountains be shaken and the hills be removed, my unfailing love for you will not be shaken. Dinin mo ang Diyos kung magmahal. Kaya sa umaga nito, kung gusto mong ma-lift up ang soul mo, be encouraged that God is loving you unconditionally. Though the mountains be shaken and the hills be removed, my unfailing love for you will not be shaken. Sa Kanya niyo hanapin ang pag-ibig na ito. It never fails. His desire to love you remain constant. We are so unlovely many times. Maraming panahon sa buhay natin, hindi tayo karapat-dapat mahalin. Praise God, nandito ko pa rin sa church, napakinggan mo sa sermong ito. The Lord is pursuing you to change, to be transformed, to be a born-again Christian. His love never lets you go. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Unfailing love. Imaginin mo, no? Gagamitin niya yung love niya na ito para ikaw ay mabuhay. Yung nature ni God na umiibig, gagamitin niya sa iyo para ikaw ay ma-inspire. Yun ang pagkakaiba natin sa Diyos. Trust His love and you will never be shaken. Gusto ng Panginoon na magkaroon ng great marriage with you. Hosea's message is a message of covenant. Gusto niya mag-renew ng pakikipagtipan sa iyo. Kahit adulterous ka, na katulad ni Gomer. This is the motive, this is the theme of Hosea. The unfailing love. The consistent motive. Unending love. Psalm 36 verse 5, your unfailing love, O Lord, is as rest as the heavens. Your faithfulness reaches beyond the clouds. Overpower ng Diyos ang ating every weaknesses because of this love. Overpower ng Diyos, binigyan niya tayo ng yung ating emptiness. It overcomes any obstacle. Terrible Gomer, makikita natin. But Hosea forgave her. Unlimited love.
Kung ito papairal nyo sa church, pairal natin sa church, magtatagal ang church. Pero may nahanapan natin ng mga weaknesses sa mga tao. Ikaw na naghahanap ng weaknesses sa mga tao, dumampot ka ng bato, ipukol mo. Pukol mo kay pastor, ipukol mo sa member. At sabihin mo, banal ka. Sabihin mo, malinis ka. At sabihin mo sa harapan ng Diyos, ikaw lamang ang katangi-tangi. Sa mata ng Diyos, amazing grace. Sinave niya ang record. What is record? Kumbaga sa total record. Nakakita na ba kayo ng kotse na bumangga na tumatakbo na 120 dyan? Ano itsura ng kotse? Kahit ito'y brand new. 120, babangga ka ng head collision. Kuya Hill, ano itsura nun? Record. Sa harapan ng Diyos, record naman tayo talaga. Sa harapan ng Diyos, katulad tayo ng prostitute, record. But He accepted us unfailing love. Sana maunawaan niyo ang theology sa church, sovereign grace. Diba? Yan ang grace ni God. Ayoko kasi matuksong bumalik sa batas. Hindi ganun ang tawag ko. Huwag niyo kong piliting gawin yon. Ayokong bumalik sa prosperity. Nasa reform tayo. Chances upon chances upon chances. 70 times 7. Hanggang di dumarating ang Panginoon, bibigay niyo yun sa mga tao. Pag hindi mo naibigay yun, I tell you again, uulitin ko makulit si Ariel, you never understand the meaning of love. Bigat na sayo mo ni Pastor Ariel ngayon. Madurog puso. Mainam na madurog ang puso mo kaya sa manatili kang makasalanan at mayabang at nananatili sa katigasan ng iyong ulo. Hindi ako nagko-compromise pag nagsalita Kaya nga, ganun talaga. Hindi ako nanguuto, katulad ni Joel Osteen, magpapatawa muna. Mahal ko naman kayong lahat Kulang ko na sabihin, sagad-sagad ng panalangin ko sa inyo Hindi nyo kaya i-describe yun, hindi nyo matitingnan ng material na bagay Hindi mo kayang bayaran yun. Kaya sana matuto tayong gumalang. The combination of true friendship, lagi ko binabanggit yan, between God and man. It's a combination of love and respect. Nawala na yung isa doon, wala na. Kahit sa mag-asawa, kahit sa magkaka-churchmate. Kaya i-work out mo yun. Mahirap ibigay yun. I-earn mo yun. Ganon ang mundo natin. Malapit na ako mga minamahal. Dito sa revival natin na message na to. Be a recipient and remnant of His grace. See yourself in Gomer. But be hopeful. See yourself that Gomer is experiencing the love of Hosea unconditionally. Because God's love is unfailing love. It never fails. Your wife can fail you, your husband can fail you, church member can fail you, your pastor can fail you, even your children can fail you. But the love of God will never fail you. Forever. Amen ba ito? Lastly, this love is a relentless love. It never gives up. Yan. A love that restores, it brings healing. For a runaway bride doing his wandering till the end. Kaya nga yung pag-aasawa, ito lagi kong binabanggit. God is broken-hearted like Hosea. Sometimes you are broken-hearted. Recently, I am a broken-hearted man.
Because parang may failure, hindi nakita ang theology. But the Lord is reminding Hosea, reminding us that God's relentless love means a love that never gives up. Matitira dito, remnants, totoong magmamahal. Matisod ka man ng konti sa sermon ni Pastor, pag true believer ka, marirestore ka. Hihinga ka ng mas malalim at lalo kang magmamahal. Ayoko kasi ng taguan. Ayoko ng taguan sa mga buhay-buhay. Ang inyong pastor, ganyan. Maging totoo. Kasi totoo ako sa inyo. Lalo-lalo na, totoong-totoo ang Panginoon. He is broken-hearted. Pero sabi niya sa chapter 3, kindly open your Bible in my conclusion. Sinabi niya sa akin, Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa. Bagaman siya'y nangangalunya. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos. At laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may mga pasas. Kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sebada. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin, huwag ka nang mangangalunya o makikipagtalik sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. Habang siya ay nalulunod sa kasalanan si Gomer, habang siya ay nasa slavery ng prostitution din, na mayroong mga nagpapatakbo. Sabi ng Diyos sa kanya, puntahan mo ang asawa mong ganito, magbigay ka ng 150 kilong sebada at yung shekels na ibabayad mo. Anong masasabi niyo rito? Habang siya ay lumalangoy sa kanyang kadiliman, lumalangoy sa kanyang pagkakaalipin sa kasalanan, habang ligaw na ligaw si Homer sa kanyang buhay, at habang broken-hearted si Hosea na pwede na niyang iwanan, nasa kanya na ang biblical reason para iwanan ng isang asawa na nakasulat din naman sa Leviticus at Mateo. Ang ginawa niya sa kanyang asawa ay binili niya ulit. In spite of the cycle of disobedience, binili niya ulit. God has remained faithful. He buy His own wife. People of God. Salvation means He bought His own people. Romans 5:8, habang tayo gumagawa ng kasalanan, minamahal tayo ng Diyos at pinayaran niya ating mga kasalanan. Hindi ko makonceive sa aking pagkatao kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa akin at sa inyo. Imaginin mo yan. Na sinasabi ng Diyos, I can give you what others can give you. Nagpapatuloy siya sa kanyang unfaithfulness. Pwede na siyang i-destroy. But God brought us back to Him. Yun po ang mensahe ng Ebanghelyo. Magbabago ka dahil iniibig ka ng Diyos. Hindi dahil sumusunod ka. It is under by grace, not by law. Tayo po lahat ay tumayo, mga minamahal.